isip na ito, itong ulong ito lumaki. Naku, alam ko na yan. Ay, elementary pa rin, naririnig ko na yan sa mga madre. Alam ko na lahat padre yan. No? Pwede po na tayo humaba. Di ba? Ano man pong sabihin ko rito? Posibleng sa loob-loob mo, alam ko na yan. Luma na yan. Wala namang bago, Father. So, yun po ang danger, yun po ang tendency. Kaya naman po yung ikalawa sa stage is to know Him by heart. Matapos sa isip, kailangan makilala siya ng puso, ng kalooban. O ano ngayon yung kaalaman mo sa isipan mo na naging transformation para sa iyo, na talagang nagkaroon ng pagpapanibagong puso. Okay? Yung ikalawang tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang tanong niya, sa inyo, sino ako? That is a personal question. Na ang sagot doon, hindi na ayon sa narinig. Kung hindi ayon sa iyong paniniwala, ayon sa iyong pinangahawakan, ayon sa iyong kalooban. At sinabi ni Pedro, kayo po ang Kristo. Ibig sabihin po ng Kristo, the anointed one. Ibig sabihin po ng Kristo, pinahira ng langis. At sa lumang tipan po, sa sinaunang panahon, sino mang pinahira ng langis ay hari. Tagapagtanggol at tagapagligtas ng nasa sakupan. That's why Peter acknowledged Jesus as King and Savior. Ano po? Nandoon na nakilala itong si Pedro si Jesus. At yun yung kanyang pinanghawakan at pinaniniwalaan. Pero meron muli pong danger. If we know Christ just by heart, naiwan ang isip, pwedeng mangyari yung kamali-ali kong si Pedro. Abe, kakapahayag pa lang niyan si Kristo yung tagapagligtas eh. Nung nagpakilala